Hallelujah, hallelujah, siya ay ating sambahin. Tayong lahat ngayon'y masaya, si Yesu Kristo ay nagtagumpay. Hallelujah, hallelujah, si Jesus ay nabuhay. Hallelujah, hallelujah, siya ay ating sambahin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Papurihan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang Kristiyano. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ating ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga OFW, mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkaloob mong kami maging marapat sa pagkabuhay na aming kinamtan sa biniyag, upang ang pinagdiriwang namin ngayon ng buong galak ang siyang laging maging lakas para kami ay maligtas. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama nina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahing mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas, at si Silas, na ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hintil sa Antioquia, sa Syria at sa Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog ng mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinayaon ang mga sugo pagdating sa Antioquia. Tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa ng liham,
Ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Nahahanda ako, O Diyos. Ako ngayon ay handa na. Purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka, katawan ko. Gumising ka, kaluluwa. Gumising ka, tugtugin mo, yaong lumang lira't alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Poon, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantugat. Dito naman sa daigdig ay iyong kaningningan. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kaniyang mga kaibigan. Kayo mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakalob sa inyo. Itong inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalat, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sino nga po ba ang maituturing nating tunay na kaibigan? Sino ang maipagmamalaki nating totoong kaibigan? Tunay nga po bang maasahan yan? May mali tayong ugali kung minsan na ipinagyayabang, ipinagmamalaking kaibigan si ganon, si ganito. Gayong kung susiriin ay hindi naman talaga kaibigan kundi kakilala lang. O kaya ay nakakasama lang paminsan-minsan pero hindi totoong close na kaibigan. Nagkataon lang na mayaman, sikat, may kapangyarihan, kaya ipinagmamalaking kaibigan. Pero kung ito man ay totoong kaibigan, kasi nga, sapat na nga bang batayan ang kasikatan, kapangyarihan, kayamanan upang isang tao ay maipagmalaking kaibigan? Sa atin pong mabuting balita ay nagbibigay ang Panginoon sa atin ng at least 2 batayan upang isang tao ay maipagmalaki natin bilang totoong kaibigan. At yan po ay batay sa pakikipagkaibigan niya sa atin. Ang una ay ang pagbubunyag niya sa atin ng lahat. Sabi kasi niya dito, "Inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko na sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama." Friends share secrets, di ba? Walang sekretuhan ang tunay na magkakaibigan. Sapagkat ang kaibigan na
sisikreto sa kanyang kaibigan o may itinatago sa kanyang tinuturing na kaibigan o tinuturing siya kaibigan ay walang tiwala at hindi tapat. May tiwala at tapat sa atin ang Diyos. Sapagkat lahat ng dapat nating makita at malaman ay ipinakita at sinabi na niya sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Sabi nga po sa prologue according to St. John 1:18, kailanman ay wala pang nakakita sa Diyos, ngunit ang bugtong na anak ang siyang nagpakilala sa Kanya. Totoong hindi natin personal na nakakasama ngayon si Jesus bilang tao sa mundong ito. Pero nag-iwan naman po siya ng kanyang salita at ng mga itinatag niyang sakramento upang patuloy na makapagpakilala at makapagbunyag ng kanyang mga sikreto sa atin na mga kaibigan niya. Yun kasi ang tunay na kaibigan, hindi naglilihim sa kanyang kaibigan. Ang ikalawang dahilan kung bakit si Kristo ay dapat nating pagmalaki bilang tunay na kaibigan ay yung katotohanan ng lahat ay binibigay niya para sa ating kabutihan. Yun naman ang sabi niya dito. Walang pag-ibig na higit pa sa isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Bagay na nagpapatuloy magpasa hanggang ngayon sapagkat sabi nga po ni San Pablo sa Roma 8:32 na ilapat na po natin sa Panginoon by saying, kung ang kanyang sarili ay hindi niya ipinagkait, kundi ibinigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? And so the blessings we are enjoying right now ay patunay pa rin ng kanyang patuloy na pagbibigay para sa kabutihan natin. Hindi po ba nyo napupunan na hindi naman tayo na-awkwardan kapag sinasabi natin kaibigan natin si Jesus? Kahit na siya'y nabuhay bilang tao sa mundong ito more than 2,000 years ago na. Sige nga po, sabihin nga po ninyong kaibigan ninyo si Albert Einstein, si President Abraham Lincoln, si Jose Rizal, kung hindi kayo pagtawanan ng iba. Di ba? Kasi matagal na silang wala. Pero kapag tayo nag-claim na kaibigan natin si Jesus, do we feel awkward? Hindi. Di ba? Sapagkat unang-una, siya ang pumili sa atin upang kanyang maging kaibigan, hindi tayo. At ikalawa, kahit alam natin na physically ay wala na siya sa mundong ito bilang tao, ay nakakasama pa rin natin siya spiritually, sigurado. Kung sa ating mga mahal sa buhay na namatay, naiisip natin yan. Siguradong mas dapat nating isipin yan patungkol sa ating Panginoon na nanatiling nagmamahal sa atin at gumagabay bilang ating kaibigan. At yun ang tunay na kaibigan. Lahat ay bibigay at laging nandyan para sa kaniyang mga kaibigan. Ang tanong po ay, mayroon po ba tayong kaibigan na ganyan? Kung mayroon, sana alagaan po natin yan at huwag ipagpalit sa mga kaibigan na kakilala lang, nakakasama lang paminsan-minsan, pero wala talaga tayong malalim na ugnayan. Ngayon, meron man o wala tayong kaibigan na ganyan, huwag po natin kakalimutan na kay Jesus, mayroon tayong ganyang kaibigan. Sa katauhan ni Jesus, tayo'y mayroong tunay na ipagmamalaking kaibigan. Ngayon, kung hindi po natin ito ma-appreciate, yung pakikipagkaibigan sa atin ni Jesus, ay sinisigurado ko po sa inyo na nasa sa atin ng mali at wala sa Kanya. Nasa sa pagtanggap natin ng ino-offer niyang pakikipagkaibigan sa atin o nasa pakikipagkaibigan natin sa Panginoon natin. At nagbigay siya sa ating gospel reading ng maliwanag na gauge upang ito ay makita natin. Kasi ang sabi niya dito, kayo mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. It should be noted na yung word na kung dito, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko, ay hindi kondisyon. Na para bang kung hindi tayo tutupad sa utos ng Panginoon na hindi niya tayo magiging kaibigan. Sapagkat bago pa man tayo may gawin, bago pa man tayo gumawa ng mabuti, in fact, nasa kasalanan na pa nga tayo, pinili na tayo ng Panginoon na kanyang maging kaibigan. Kaya yung sense dito ng sinabi ni Jesus na kaibigan ko kayo kung tinutupad ninyo ang mga utos ko ay hindi kondisyon, kundi confirmation. Parang ganito, kung gumaling ka sa lagnat mo, mabisa nga
yung gamot na ibinigay ko sa iyo. So, sa sentence na yon, kung gumaling ka sa lagnat mo, mabisa nga yung gamot na ibinigay ko sa iyo. Yung sense ng kung doon ay hindi kondisyon, kundi confirmation. Ganun din yung pagsunod natin sa utos ng Panginoon. Hindi ito kondisyon ng friendship natin sa Kanya o ng friendship niya sa atin, kundi confirmation ng ating pakikipagkaibigan sa Panginoon. Kung tayo ay talagang mga kaibigan ni Jesus, mag-engage yun sa pagsunod natin sa Kanyang mga utos. Kaya sa misang ito, tanungin natin ang ating sarili, tayo nga po ba ay mga kaibigan ni Jesus? Mag-engage natin yon kung tayo ay sumusunod nga sa Kaniyang mga utos. Sapagkat kung hindi, para lang din tayo, yung iba, na pinagmamalaking kaibigan natin ng isang tao dahil makapangyarihan, sikat at mayaman. Dahil ba makapangyarihan, sikat at mayaman ang Diyos? Mayaman sa kabutihan, mayaman sa biyaya. Kaya itinuturing natin siyang kaibigan. Gayong wala naman tayo sa Kaniyang malalim na ugnayan. Paano natin siya aasahan pag ganyan? Kung kakilala lang pala natin siya, kung nakakasama lang pala natin siya paminsan-minsan, halimbawa kapag tayo nagdarasal, nagsisimba o kung tayo may kailangan sa Kanya, hindi natin siya po pwedeng asahan bilang tunay na kaibigan pag ganyan dahil hindi natin tinatanggap talaga ang Kanyang pakikipagkaibigan. Hindi natin siya talaga tinuturing na kaibigan dahil nga hindi tayo sumusunod sa Kaniyang mga kautusan. And then what? Sisihin natin ang Diyos kapag nagkagipitan, sasabihin natin hindi siya tunay na kaibigan, hindi siya tunay na maasahan, gayong tayo ang hindi naging tunay na kaibigan para sa Kanya. Ito sana ang ating makita bilang mensahe ng ating mabuting balita. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos Alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo ko na maging tunay mong kaibigan. Wala namang problema sa iyo. Hindi pa man nga ako gumagawa ng mabuti, pinili mo na akong maging kaibigan mo. Sana tanggapin ko ang pakikipagkaibigan mong ito. Sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, manatili sana akong kaibigan para sa iyo. Tulungan mo ko na masunod ang iyong mga kalooban. Tulungan mo ko, Panginoon, na maging malalim pa ang pakikipag-ugnayan sa iyo. Sapagkat nasa sa iyo ang aking kalakasan, nasa iyo ang kasagutan sa mga tanong ko, nasa iyo ang pag-asa na kailangan ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan.
sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Pakatandaan mo, kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mangyayari sa iyo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dambana, nagbibigay ng buhay. Nawa'y babanalin itong handog naming alay, humaharap sa'yo, nagbibigay pugay. Tinapay at alak naming pinagpaguran, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong tampana, nagbibigay ng buhay. Nawa'y babanalin itong handog naming alay, humaharap sa'yo, nagbibigay pugay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming yusa ng kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganapong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang damban at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nakisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniali namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
Iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Katulad ko, kaibigan mo ako. Kaibigan kita. Kaibigan tuwina. Sino pa ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako. Sino pa ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad mo. Kaibigan mo ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nagkutos si pagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang diyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo, nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Marami pong salamat sa inyo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here is a prayer we sing to you. Your tears sip in our minds and hearts as once they fell at La Salette.